magkakaroon po ng partial lane closure or road closure, 2 lanes north and southbound habang nakatayo po yung pong tower na magsusuporta doon po sa girdle habang ito ay kinakabit. At habang po itinataas yung mga girdle, ay magkakaroon po ng full lane closure pero ito po ay 10 p.m. to 4 a.m. lamang. So, mag-aabiso naman po kami in advance ng mga schedules po noong full road closure na binabanggit. Yun nga po ay habang itinataas yung mga girdle. Ito po ay para sa safety ng ating mga kababayan. May partial na 24/7 tayo na closure. Kung makikita nyo, itong tower na to, magkakaroon nito sa both sides na magkaka-effect ng 2-lane closure 24/7. So doon pa lang, may epekto na. Yung, kung tanong mo yung full road closure habang tinataas yung girdle, I think minimal na addition sa traffic yon kasi konti naman na ang sasakyan by that time. So, ang malaki ang epekto dito ay yung 2 lanes na isasara permanently for 24/7 from February 1 hanggang I think May, second week of May. Yan po yung talagang magkakaroon ng mabigat na epekto sa daloy ng traffic natin. Chairman, gaano karaming traffic enforcers yung ipakakalat to assist the traffic situation? Well, pagtutulungan namin ito ng Quezon City LGU, magde-deploy kami. Pero ni-require namin yung contractor to deploy marshals din para mag-tulong-tulong. So, more on assistance kami ng LGU. Pero yung talagang manpower should come from the contractor.